Isang Amerikanong mahilig sa pakikipagsapalaran at kalikasan, si John Allen Chua, ay madalas magbahagi ng kanyang mga adventures sa Instagram. Mga larawan ng paglalakbay, mga lugar na kakaunti lamang ang nakakakita. Ngunit hindi niya alam na ang mga iyon pala ang magiging huli niyang mga larawan. Sa edad na 26, namatay si John habang sinusubukan niyang maabot ang isang tribo na halos hindi pa nakikilala ng modernong mundo. Ito ang North Sentinel Island. Isang maliit na paraiso ng lupa sa gitna ng Indian Ocean, ngunit isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong planeta. Dito naninirahan ang mga tinatawag na Sentinelese, isang tribo na sinasabing namuhay ng hiwalay sa mundo sa loob ng libu-libong taon. Ang North Sentinel Island ay bahagi ng Andaman Island ng India. Ngunit hindi tulad ng ibang isla. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglapit o pagpunta rito. Dahil sa loob ng isla, may isang grupo ng tao na piniling manatiling hiwalay mula sa sibilisasyon. Noong 2018, isang Amerikanong misyonero ang gumawa ng desisyong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa kabila ng batas at pabala ng mga otoridad, sinubukan niyang marating ang isla. Si John Allen Chua ay ilang taon nang naghahanda para sa misyong ito. Pinag-aralan niya ang napakaunting impormasyon tungkol sa tribo, ang mga Sentinelese. Halos walang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang wika, kung saan sila nagmula, o kahit ang tunay nilang pangalan para sa kanilang sarili. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi sila tumatanggap ng mga dayuhan. Sa loob ng maraming taon, ilang taong nagtangkang lumapit sa isla ang sinalubong ng karahasan. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang naging determinado si John. Naniwala siyang kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanila kahit ano pa ang kapalit. At noong gabi ng kanyang paglalakbay, umiwas siya at ang isang lokal na mangingisda sa mga nagpapatrol na bangka ng militar. Tahimik silang naglayag patungo sa isang lugar na halos walang modernong tao ang nakakarating. Pagdating niya sa dalampasigan ng North Sentinel Island, hindi siya sinalubong ng pakikipagkaibigan. Sinubukan niyang magbigay ng mga regalo. Sinubukan niyang gayahin ang kanilang paraan ng pagsasalita. Ngunit sa halip na pagtanggap, mga pana ang sumagot sa kanya. Ngunit hindi ito sapat para patigilin si John. Bumalik siya sa kanyang bangka at nagplano na subukan muli kinabukasan. Kahit alam niyang maaaring buhay niya ang kapalit. At sa kasamaang palad, iyon nga ang nangyari. Ayon sa mga otoridad, malamang na napatay ang 26 anyos na Amerikano gamit ang mga pana at palaso. Ngunit ang tanong, ano ang nangyari sa kanyang mga huling oras? Bakit siya naging determinado na makilala ang tribong ito? At anong pagkakamali ang nagdulot ng kanyang kamatayan? Ang North Sentinel Island ay may lawak lamang na humigit kumulang 72 square kilometers. Isang maliit na isla na bahagyang mas malaki lamang kaysa sa Manhattan. Dahil sa maliit na tungsukat at hiwalay na lokasyon, hindi ito naging pangunahing interes ng mga European colonizers. Hindi tulad ng ibang bahagi ng Andaman Islands, kung saan sinubukan ng mga dayuhan na magtatag ng kontrol. Noong ika-19 na siglo, itinatag ng British colonial authorities ang isang penal colony sa Great Andaman, isang lugar na ilang kilometro lamang ang layo mula sa North Sentinel. Ngunit ang pagdating ng mga dayuhan ay nagdala ng isang napakalaking panganib, mga sakit na hindi kayang labanan ng katawan ng mga katutubo. Marami sa mga native na naninirahan doon ang namatay dahil wala silang natural na immunity laban sa mga bagong sakit. Ngunit ang mga Sentinelese ay nanatiling ligtas dahil sa kanilang matagal na paghihiwalay. Napakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanilang kasaysayan. Ngunit dahil sa kanilang pisikal na katangian, pinaniniwalaan ng ilang eksperto na maaaring nagmula sila sa mga unang pangkat ng tao na lumipat mula sa Afrika. Ngunit sa loob ng maraming siglo, may mga kwento at alamat tungkol sa kanilang pagiging mapanganib. Noong ika-13 siglo, ang sikat na manlalakbay na si Marco Polo ay nagsulat mula sa mga tao sa Andaman Islands. Inilarawan niya sila bilang marahas at mababangis. At may mga akusasyong kumakain umano sila ng mga nahuhuli nilang tao. Ngunit hanggang ngayon,
Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na sila ay nagsasagawa ng cannibalism. Gayunpaman, hindi maikakaila na handa silang gumamit ng dahas laban sa mga nanghihimasok sa kanila. Noong 2006, 2 mangingisda ang aksidenteng napadpad malapit sa isla. Sinasabing illegal silang nangisda sa protektadong karagatan sa paligid ng North Sentinel. Ayon sa mga saksi, pinatay sila ng mga Sentinelis gamit ang mga armas na gawa sa kamay. At nang subukan ng mga otoridad na kunin ang kanilang mga labi, hinarap sila ng matinding pagtutol mula sa tribo. Ang insidenteng ito ay muling nagpatunay kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng distansya mula sa isla. Dahil sa panganib na dulot ng pakikipag-ugnayan, ipinasa ng India ang mahigpit na proteksyon para sa North Sentinel Island sa ilalim ng Aboriginal Tribes Acts of 1956. At kahit ang paglapit ng masyadong malapit sa baybayin ay ipinagbabawal, ang batas na ito ay hindi lamang para protektahan ang mga bisita, kung hindi lalo na ang Sentinelis mismo. Dahil ang isang simpleng sakit mula sa modernong mundo ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng buong populasyon nito. Ngunit kahit alam na ni John Allen Chua ang lahat ng ito, hindi nito napigilan ang kanyang plano. Sa loob ng halos 1 dekada, ihinanda niya ang paglalakbay na inaasahan niyang magbabago sa kasaysayan. Hindi lang niya gustong makita ang tribo, ang kanyang layunin ay makipag-ugnayan sa kanila at maipakilala ang kanyang pananampalataya. Ngunit bakit nga ba naging sobrang determinado si John na maabot ang isang tribong ayaw makipag-ugnayan sa mundo? Ang sagot ay nagsimula ilang taon pa man bago siya makarating sa North Sentinel Island. Para kay John, ang tribong ito ay hindi lamang isang grupo ng mga taong nakahiwalay sa mundo. Para sa kanya, sila ang isa sa mga huling taong hindi pa naaabot ng kanyang pananampalataya. Si John ay isang debotong Christian missionary. Naniniwala siyang tungkulin niyang dalhin ang mensahe ni Jesus sa mga taong hindi pa ito naririnig. At sa kanyang paniniwala, ang Sentinelis ang pinakamalaking hamon na maaari niyang harapin. Ayon sa isang investigasyon sa New York Times, unang nalaman ni John ang tungkol sa tribo noong high school pa lamang siya. Nakita niya ang kanilang pangalan sa isang missionary website na tinatawag na Joshua Project. Doon ipinakita ang Sentinelis bilang isa sa mga pinaka-unreached people sa mundo. Para sa isang batang may matinding kagustuhang maging missionary, ang ideyang iyon ay naging isang malaking misyon. Simula noon, unti-unti niyang ihinanda ang kanyang sarili. Nag-aral siya ng basic medical training. Pinatatag niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahabang outdoor adventures at ilang beses siyang bumiyahe sa Andaman Islands upang pag-aralan ang lugar bago ang kanyang huling ekspedisyon. Sa loob ng 3 taon, patuloy niyang pinaghandaan ang sandaling makaharap niya ang Sentinelis hanggang sa dumating ang November 14, 2018. Noong araw na iyon, gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon. Nagbayad siya sa isang lokal na mangingisda upang palihim siyang dalhin malapit sa ipinagbabawal na isla. Kinabukasan, nakarating sila sa lugar. Ngunit ang unang pagtatangka ay agad na nabigo. Hindi siya pinayagan ng mga sentinels na lumapit. Mga sigaw at pana ang sumalubong sa kanya. Para sa karamihan ng tao, iyon na sana ang malinaw na senyales para umatras. Ngunit para kay John, hindi iyon pagtatapos. Binalak niyang bumalik muli kinabukasan bago siya muling bumaba mula sa bangka. Sumulat siya ng mensahe para sa kanyang pamilya sa kanyang diary. Alam niyang maaaring hindi na siya makabalik. Alam niyang maaaring buhay niya ang maging kapalit. Ngunit hiniling niya sa kanyang mga magulang na huwag magalit sa mga Sentinelis kung may mangyari sa kanya. Naniniwala siyang ginagawa niya ang kanyang misyon. Ngunit noong November 16, walang malinaw na tala kung ano ang eksaktong nangyari sa isla. Kinabukasan ng gabi, bumalik ang mangingisda upang tingnan ang kalagayan ni John. At doon niya nakita ang isang nakakagulat na tanawin. Ayon sa kanyang ulat, nakita niya ang mga Sentinelis na hinihila ang katawan ni John sa dalampasigan matapos ang kanyang pagkamatay. Naaresto ang mangingisda na tumulong sa kanya, ngunit naharap ang mga otoridad sa isang kakaibang problema. Paano mo pananagutin ang isang tribong hindi bahagi ng modernong batas at buong buhay na namumuhay ng hiwalay sa mundo? Sa huli, walang miyembro ng Sentinelis ang nakasuhan. At hanggang ngayon, hindi pa rin nababawi ang katawan ni John. Ang kanyang kwento ay naging isa sa pinaka-kontrobersyal na insidente sa modernong panahon para sa ilan.
Anong masasabi nyo sa kwentong ito mga Lodi? Paki-comment naman ang inyong opinyon. At baka may alam kang kwento na kagaya nito o mas interesting sa napag-usapan natin ngayon. Paki-comment naman dyan sa baba dahil malay mo ay yan ang magawan natin ng content sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli, paalam.